Yung maganda dito, kung sino yung babae, siya yung binigyan ng karapatan ng ating Panginoon na maghatid ng napakagandang balita, ang muling pagkabuhay. Sa unang araw ng Sanlinggo, maagang nagpunta sa libingan si Maria Magdalena habang madilim pa. Nang makita niyang tinanggal ang bato mula sa libingan, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa isa pang alagad na mahal ni Jesus. Sinabi niya sa kanila, "May kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan nila siya nilagay." Nanatili sa labas ng libingan si Maria na tumatangis. Habang tumatangis siya, yumukod siyang nakatanaw sa libingan at may nakita siyang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo. Nasa may ulunan ng isa at ang ikalawa na nasa may paanan ng kinalagakan ng bangkay ni Jesus. Sinabi sa kanya ng mga yun, "Bakit ka tumatangis?" Sinabi niya sa kanila, "May kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya inilagak." Pagkasabi niya ng mga ito, tumalikod siya at nakita niya si Jesus na nakatayo. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit ka tumatangis? Sinong hinahanap mo?" Sa pag-aakala niyang yon ang hardinero, sinabi niya sa kanya, "Ginoo, kung kayong nagdala sa kanya, sabihin niyo sa akin kung saan niyo siya inilagay at kukunin ko siya." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Pagkaharap niya ay winika niya sa kanya sa Aramaiko, "Rabboni," na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong pigilin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa aking ama. Puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin sa kanila, paakyat ako sa ama ko at sa ama niyo, sa Diyos ko at sa Diyos ninyo." Pumunta si Maria Magdalena na nagbalita sa mga alagad, "Nakita ko ang Panginoon at ito ang sinabi niya sa akin." Magandang pagnilayan natin sa Ebanghelyo ngayon, yung ginawa ng ating Panginoon Diyos na apostol para sa mga apostoles, itong si Maria Magdalena. Kung ating mababalikan, si Maria Magdalena ay nakilala natin bilang isang prostitute, pero hindi po yung totoo. Wala pong mababasa na si Maria Magdalena ay prostitute. Sa ganitong pagkakataon, makikita natin ang pagbasag ng ating Panginoong Hesukristo doon sa kultura ng mga Hudyo na mababa ang tingin sa mga kababaihan. Bakit si Maria Magdalena, isang babae, pinahintulutan niyang isugo sa kanya ang mabuting balita ng pagkabuhay para sa mga apostoles? Mga kapatid, sa kanilang panahon, ang mga Hudyo ay napakababa ang tingin sa babae. Parang ang turing sa mga kababaihan ay gamit lamang. Pero sabi nga, sa gender inequality, ay pare-parehas tayong nilalang ng Diyos, pare-parehas ang ating karapatan, pare-parehas tayong minamahal ng Diyos. At ito nga po yung maganda dito. Kung sino yung babae, siya yung binigyan ng karapatan ng ating Panginoon na maghatid ng napakagandang balita, ang muling pagkabuhay. At ito po ay, bakit babae? Sabi nga po ng isang biro, kapag babae daw ang isinugo, ay mas mabilis kumakalat ang balita. Dahil alam natin ang mga babae, talagang walang preno ang mga bibig. Sa kapanahunan natin ngayon. Pero ito si Maria Magdalena ay biktima ng isang fake news dahil siya ay napabalita na prostitute, na hindi naman totoo. At walang napasulat na siya ay prostitute. Siguro dahil na rin sa mga katulad ng mga kanta, si Freddy Aguilar may ambag din na kanta, yung Magdalena, ikaw ay sawing palad. Tumutukoy ito sa isang babaeng napariwara, ipinangalan ng Magdalena. Si Glock 9 meron din, Magdalena, no problema. Yung gano'n na kanta, Magdalena din yun. Maraming mga
Ito na yung naging bunga ng fake news nung araw. Kaya itinutuwid ito ngayon ng simbahan. Sabi nga po dun sa Paulines Multimedia ay 1969 pa nung pinipilit itong ihiwalay ng simbahan ang issue na ito. Inilalabas natin ng simbahang Katoliko, inilalabas na si Maria Magdalena ay pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo mula doon sa 7 demonyo na sumapi sa kanya. Pero never siya naging prostitute. Si Maria Magdalena po ay nagtustos ng mga gastusin sa mga misyon ng ating Panginoon. At isa lang ang tinutukoy, hindi prostitute si Maria Magdalena. At si Maria Magdalena ang pinili, isang babae upang ipahayag ang magandang balita sa mga apostoles. Yan po. Life is beautiful. Huwag po tayong pabiktima sa mga fake news. Alamin natin ang totoo. Magnilay. Amen. Kay Jesus, manawagan. Kay Jesus, lumapit. Siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, anumang kailingan, anumang dalangin. Kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kapag ang langit ay maula at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy maninimdim. At ang iyong mga katanungan, ang sagot na'y di alam. Ang iyong pag-asa ay tuloy na mawawalan. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit. Siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, anumang kailingan, anumang dalangin. Kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Dakilang mga propeta nung unang panahon, sa hirapan ginawa, sa Diyos nagtitiwala. Kaya ang dapat sa atin, tayo ay magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos na guminawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit. Siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, anumang kailingan, anumang dalangin. Kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin.